Good morning! For today's video ay gagawa tayo ng kalabasa puto. Kagaya po ng nakikita nyo sa picture. At umpisa na natin. 2½ cup po ng all-purpose flour ang gagamitin natin. Maglalagay po ako dyan ng 2 tablespoon ng baking powder. Pwede pong 2½ pero ako po ay 2 tablespoon lang yung inilagay ko dyan. Para sa 2½ cup ng all-purpose flour. Ayan po, maglagay din po ako dito ng palm oil. 3 tablespoon po ng palm oil yung nakita nyong inilagay ko. At maglalagay din po ako ng isang pirasong itlog. I think large po ang size ng itlog na yon na nilagay ko. Pero pwede naman po kung XL. Maglalagay din po ako dyan ng 1 cup ng water. Kasi po, bakit 1 cup lang? Kasi condensed milk po yung gagawin nating pinakapampatamis dito sa ating puto. Then, ilagay po natin yung kinayod po or ginadgad or ano pa ba yan sa English. Basta ginagad po na kalabasa. Hilaw po na kalabasa yon. Grenade ko lang po. Ayan, grenade pala. Yon. Gamit po yung cheese grater, grenade ko lang po yung kalabasa. So, eksaktong 1 cup po after kong magadgad. Then, haluin na natin. So, di ko po ito sasalain kasi syempre pag sinala ko to, ay sasama po palabas yung mga nilagay ko dyan na kalabasa. Kaya haluin lang natin, wag lang po i-overmix kasi once na ma-overmix po ang puto, pwedeng maging pangit po yung kalabasan. So, habang ginagawa ko po ito ay nagpapakulo na po ako ng tubig. Electric steamer po ang gamit ko, yung home fan na nabili ko lang sa TikTok. So, para sa mga gusto po, meron din siya sa Shopee. Sa mga gusto pong bumili, maglalagay po ako ng link sa comment section. Ayan, nakapag-promote pa ang Mami Mila. So, ito po, pinapakinis ko lang po yung mixture, pero binilisan ko lang po ang video, pero sa totoo po ay sandaling-sandali lamang po yung ano ko niyan, yung hindi sandaling-sandali. Ibig ko pong sabihin, mabagal na mabagal po yung ko niyan, paghalo. Pero dito sa video, nakikita nyo na parang sandaling-sandali lang. 'Di ba? So, dahil po sa tapos na po nating mamix, ay maglalagay na po tayo sa mga puto molder. Ang gamit ko po ngayon na puto molder is medium size po. Pero, halos pinupuno ko po siya kasi gusto ko po kasi isang salang lang ako sa steamer ko po. Para, syempre, tipid-tipid din sa kuryente ang mami. 'Di ba? So, di na rin po ako nag-grease ng oil sa puto molder kasi kung mapapansin nyo, ay nilagyan na po natin ng oil kanina habang naggagawa ng mixture. At di na rin po ako dito maglalagay ng cheese. Pero kung gusto mo pong maglagay ng cheese, ay pwede ka pong maglagay. Kasi masarap din naman talaga yung cheese. Kasi pambalanse po yan ng tamis ng puto. So ayan na, nilalagay ko na po sa ating home fan steamer. Ayan, ito po yung maganda sa steamer na to kasi kung bulk order ang gagawin mong mga puto, ito po kasi pang sarili lang namin. Pwede po kasi sa 100 pieces po na puto, 3 salang ka lang dito. 'Di ba? So ginagawa ko pong 15 minutes ang pagluto ko ng puto para yung kalabasa, hilaw po kasi yon na nilagay ko dyan ay para po maluluto siya. Kasi baka maging crispy kalabasa po yan. Ayan na. Kumukulo na po yung tubig doon sa steamer. Kaya ipapatong na lang natin to. Ganun lang po kadali. 30 pieces yung nagawa natin. So ayan na. Nag-i-steam na siya. Magalaw pala akong mag-video. Pasensya na po kayo. So, meron pa tayong natitirang ilang minutes. 7 minutes more to go. At meron na tayong puto. Ito na po. After total of 15 minutes po na in-steam natin yung puto, ganyan na po yung kinalabasan. Ang ganda, 'di ba? Pati yung kalat ng ate ko nakita. Ayan, andyan na. Sobrang ganda ng steamer natin, kaya sobrang ganda ng nagawa nating puto. Ayan, yan, nakita nyo yan? O, 'di ba?